ko sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyo totoo ang lazanan. Hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Alright. Good morning po sa inyo lahat mga kapuso. Good morning, guys. Good morning, wow! Yes, welcome sa Unang Hirit at ang petsa natin ngayon, July 28, Huwebes. Sa mga estudyante dyan, sana nakapahinga kayo kahapon dahil ngayong araw, may pasok na! Sulit na ang tuition! May pasok na mga eskwelahan dito sa Metro Manila. Yan. Yan, tama ka dyan, syempre. Oo. Ayon sa panayam natin sa Department of Education, kanina alas 4 ng madaling araw, sinabi nga nilang may pasok na ang mga estudyante ngayon dito sa Metro Manila. Ang tanging walang pasok ngayon dito sa Metro Manila ay ang Tunsuya Elementary School sa Malabon, kung saan suspendido pa rin po ang klase mula kinder hanggang grade 2 dahil may tubig pa rin po sa loob ng kanilang eskwelahan. Kaya sa may mga nag-aabang po dyan, inuulit po namin, may pasok na mga estudyante dito sa Metro Manila. All levels, public and private, may pasok na. Ang kulit ko, no? Wala na magte-text. So, may pasok pa wala? I think may pasok na igan. Pero po mga magsasabi, promise, meron na. Yung mga estudyante talaga, may pasok na ba? Ayaw talaga May pumasok. kulit talaga, hindi matanggap. Diretso na tayo. Doon sa mga estudyante sa Olongapo City, sa Rosario, Cavite, nauna yung local government ninyo, yung mga mayor ninyo. Walang pasok kagabi pa. Wala naman talagang pasok kagabi. May in-announce kagabi. Walang pasok. Yung mga paaral mula preschool hanggang high school sa buong Olongapo at Rosario, Cavite, walang pasok. Pati po sa klase yung sa Gordon College, Olongapo, suspendido na rin. Samantala, balik na ang klase sa Region 5, baliban po sa probinsya ng Albay, kung saan suspendido pa rin ang klase sa kinder, elementary at high school. At para naman sa mga kapuso nating motorista dyan, balik na rin po syempre ang number coding ng araw ayon sa MMDA, kaya ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa number 7 and 8, bawal po kayong bumiyahe mula 7 to 10 in the morning at 3 to 7 p.m. At buong araw naman kayong bawal sa, syempre, lungsod ng Makati. Okay, at para sa iba pang mahalagang balita, abangan nyo yung caller namin. Nilalagay naman namin kung may pasok o wala. Ayan, ito, andyan. Pero may pasok. Okay, top hirit na po tayo. Para sa pinakuling balita sa pagkilos ng bagyong Waning, si Mario Palafox, para sa pag-asa, makakausap natin. Mario, good morning. Morning, Igan. Okay, wala na si Waning o nasa ano pa rin, Philippine Area of Responsibility natin? Nasa loob pa rin po ng Nasa loob ating pa. Philippine Area of Responsibility. Wala na sa lupa. Inaasahan po natin na ito'y lalabas mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Pero wala na sa lupa. Wala na po. Nasa West Philippine Sea na po ito. Pero ano pa rin epekto nito sa bansa natin? Dahil po sa malaki po yung kanyang radius ay nahagi po rin po dito sa may mga western section po ng Northern Luzon. Opo. Kaya mayroon pa rin po tayong signal number 1 na nakataas po. Yung magiging lagay ng panahon sa maghapon, ano to, habagat to, Waning pa rin? Habagat po dito sa may natitirang pong bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, Mario? Sa Metro Manila po, kasama rin po Metro Manila, makakaranas po tayo mga pagulan dulot ng habagat, although hindi po ito kalakasan. Yung haring araw, makikita natin. Pasilip-silip lang po. Ba? Okay, teka. Ano yung nando sa dulo? Sabi nyo may tropical depression, yung kahapon na nakita rin natin, ano? Malayo pa ba yan? Apo. Meron po tayong inaasahan na tropical depression, although bumagal po ito. At inaasahan po natin na by Friday evening or Saturday morning, ito'y papasok po sa ating area of responsibility. Sabado na umaga. Apo. At ang posibleng pangalan nito ay? Kabayan. Ayan, okay. Kabayan, okay. At dun sa mga nasa signal number 1, hindi nyo pa ito bababa o mamayang mga tanghali? Mamaya pong tanghali po siguro. Okay, Mario, salamat ha. Ingat kayo dyan. Maraming po salamat. Mario Palafox, verificator ng Pag-asa. Yan. At kahit nasa West Philippine Sea na nga po ang bagyong Waning, nag-iwan naman ito ng 27 patay.
sa pananalasa nito sa ating bansa. Ayon po yan sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Karamihan sa mga nasawi mula sa Region 5 o ang Bicol Region. Bukod pa rito, 34 rin ang nasugatan at 28 ang nawawala pa rin hanggang ngayon. Sa kabuuan, naabot sa 129,000 pamilya ang apektado ng paghagupit ng Bagyong Waning mula sa 3 rehiyon sa Luzon. Samantala, umabot naman sa 1,362 pasahero ang stranded sa ilang pantalan sa Region 5 at Regions 4A at B. Samantala, dahil po sa matinding pag-uulan mula pa kahapon dahil po sa Bagyong Waning, ilang lugar po sa Metro Manila ang binaha kagabi. Sa pag-iikot ng GMA News, nakita ang hanggang kalahating gulong na pagbaha sa Honorio Lopez sa Tondo, Maynila. May baha rin po sa Laonlaan at Simon sa Dimasalang. Sa Malabon at Navotas naman ay umabot din ho hanggang 8 pulgada ang baha sa ilang barangay kahapon. Pero agad naman na itong humupa pagsapit naman ng gabi. At kahit patuloy pa rin po ang mga pag-uulan, nadaraanan pa naman ng mga motorista ang mga kalsada sa Navotas at Malabon. Maliban na lamang po sa Panghulo at Santolan sa Malabon na sanay na sa halos palagi ang pagbaha tuwing may bagyo. Inaasahan namang magkakaroon ng high tide ngayong alas 7 ng umaga, kaya inaka-alerto pa rin po ang lokal na pamahalaan sa Camanaba kahit humupa na ang pagbaha kagabi. Buong pwersa naman, nagbabantay sa hagupit ng Bagyong Waning ang mga kapus natin mula sa GMA News. Nasa Marikina City ngayon si Oscar Oida. Ang sitwasyon naman sa Lamesa Dam, binabantayan ni Susan Enriquez. Para masalabel ng tubig sa Marikina River, alamin natin kay Oscar Oida. Oka. Yes, Igan, magandang umaga sa inyo. Medyo nakahinga na maluwag ang mga taga Marikina matapos tuluyan ng bumaba ang taas ng tubig sa 13.7 meters dito sa may Marikina River. Naitala kagabi ang pinakamataas bandang alas 11 ng gabi sa taas lamang na 13.9 meters. Dahil nga hindi naman kalakasan ng ulan sa buong magdamag ay tuluyan na itong bumaba sa 13.7, malayong malayo pa sa 15 meters na kinakailangan taas ng tubig para nga itaas sa alert level 1 ang kondisyon na pagtaas ng tubig dito sa may Marikina. Dahil dito, Igan, ay walang kinailangang ilika sa buong magdamag at wala na mga binaha dito sa mga areas na maigpit na binabantayan tulad na lamang ng Tumana at Malanday. Bagamat hindi nagpakasiguro ang mga rescuers dito sa Marikina, nakita man natin kanina yung mga nakaantabay na mga rubber boats at patuloy na pag-monitor ng mga taga-Rescue 161 para kung kakailanganin ng kanilang serbisyo ay mabilis silang makakaaksyon. Pero laki nga ang pasalamat ng mga nakausap nating rescuers at hindi nila kinailangan gumalaw sa buong magdamag dahil nga nanatiling mababa ang taas ng tubig o taas ng tubig dito sa may Marikina River. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Ang level naman ng tubig sa Lamesa Dam at iba pang dam, magpapalabas po ng tubig kasi yan, umabot na sa spill level. Alamin natin kay Susan Enriquez. San? Yes, Arnold, kaninang alas 5 ng madaling araw ay tumaas pa po ng 0.2 meters ang level ng tubig dito sa Lamesa Dam. Umabot po ito sa 79.55 meters mula sa 79.53 kagabing hating gabi, alas 12 po. Ito'y dahil pa rin sa patuloy na pag-ulan at mga tubig na nanggagaling dito sa Ipo Dam at dito po sa mga watershed areas. Pero ayon po dito sa mga namumuno sa Lamesa Dam, kung titigil na po ang ulan, lalong-lalo na po sa mga lugar na pinanggagalingan ng tubig na nagpupunta o tumutuloy dito sa Lamesa Dam, ay malamang na manatili na rin sa normal level ang tubig dito sa Lamesa Dam. At ngayong araw po ito ay tutok lang po kayo dahil alamin ho natin ano ba ang mga nangyayari sa mga dam natin, doon sa mga imbakan ng tubig kapag nagkakaroon ng mga patuloy na pag-ulan. Ano ba ang panganib na maaaring idulot ito sa mga residenteng nakatira sa mga gilid ng mga dam o yung mga dinadaluyan ng tubig na nagmumula dyan sa dam. So, at ano ba ang silbi nitong dam? Bakit kailangan may mga dam ho tayo? So, yan ho ang ating mga pag-uusapan sa ating patuloy na pagtutok dito po sa Lamesa Dam, dito po sa Quezon City. Mula rito, back to you, Arnold. Maraming salamat, Susan Enriquez. At samantala, sa paghagupit ng Bagyong Waning, nagpakawala na ng tubig ang Ipo Dam kagabi. Abot sa 45.8 cubic meters per second ang pinakawala na tubig ng naturang dam. Pero isang gate lamang kanila binuksan kahapon na nagsimula ng alas 4 ng hapon. Sa kabila nito, wala naman dapat ipag-alala mga residente sa mga bayan ng Bulacan doon sa palibot ng Ipo Dam dahil wala naman daw inaasahang pagbabaha dahil dito.
Samantala, inaasahan naman magpapakawala ng tubig ang Magat Dam sa Isabela mamayang alas 8 o alas 9 ng umaga na abot sa 200 cubic meters per second. Kaya naman agad